It's me again, Jati New Jajo, no edit, no filter, just me. So, ayan, another vlog na naman about mga pangarap, pursuing your dreams and goal. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Oh, okay, ayan. So, nabasa nyo na may title, di ba? So, may pinagdaanan tayong pagsubok and that pagsubok is so big and it's talagang kakaiba. Lahat naman tayo may pinagdadaanan at nagiging problema sa life. Pero this time kasi yung pinagdaanan ko, i-share ko lang sa inyo. Baka nakaka-relate kayo, comment down below. So, I am OFW and I work there. So, when I came back in the Philippines by last year, so I planned to do a business. Pero nagdadalawang isip ako. Sabi ko parang hindi pa handa. Hindi pa ako handa kasi may binilay kong lupa sa San Miguel and gusto ko pang patayuan ng bahay, dream house namin ng mama ko and future family ko. And then, ayun nga. So, pero, I lied. I lied to my company. And I feel sorry for that. Hindi ko talaga gusto. Pero, nung time na yun kasi, hindi ko talaga pinag-isipan. And that's very wrong, guys. Bago kayo mag-decide, pag-isipan nyo talagang mabuti. Kung desidido ba kayo o sure na ba kayo? Kasi, kapag yun, nagkamali ka ng desisyon mo, ayun ay pagmumulan ng pagsisinungaling, pagmumulan ng mali. And that's very wrong. So, ayun, naglaya ko na sinabi ko na, like, I had a medical condition, like ganyan. And then, after that, na-realize ko mga 2 weeks, I realized na hindi pa pala ako handa to stay here. Kailangan ko munang paggawa ng bahay yon and doon ko i-start yung business ko. So, ayan. So, after that, I said, nasabi ko na yon na ganun nga, medical condition. Hindi ko na sasabihin yung condition na yun. So, nagkaroon ng problema. Kailangan kumuha ng supporting documents, certificate, katunayan ng fit to work ka. And hindi ako makakapag-release nun. At hindi ako makakagawa nun. Yes, kasi nga, it's not true. Now, I don't have medical condition. First time ko talagang gawin yon, guys. First time ko talagang gawin yon, yung mag-lie sa company. And hindi ako talaga yon. Nagawa ko yon dahil nga sa kagustuhan ko talaga mag-business. Pero nagkamali lang ako ng desisyon kasi hindi ko pa pala sure. Nagdesisyon na ako. Nag-email ako agad-agad. And that's padalos-dalos. At hindi maganda yon. Sinasabi ko na sa inyo. So, ayun nga, namblema ako. Nag-isip ako ng malalim na baka hindi na ako makabalik doon sa magandang company na yon. Sobrang ganda nun. Alam ko binigay ni Lord yun kasi hiniling ko din yun, yung company na yon. So, long time ago. 8 years in the making and then binigay niya. Tapos, ayun. Sobrang lungkot ko, umiiyak ako. Sobrang araw-araw ako nagpe-pray. Alam ko na walang imposible kay God and hindi niya ako pinabayaan talaga. Kahit nagkamali ako, nagsinungaling ako na isang beses sa company ko, hindi niya pa rin ako pinabayaan. And that thing is, huwag niyo akong gagayahin. I'm just sharing this story para mapulutan niyo ng aral, para ma-inspire ko kayo na hindi talaga mainam yung padalos-dalos na desisyon. Hindi rin maganda yung magdesisyon ka pero hindi ka pa naman talaga sure. Pag naguguluhan ka, stop, think first bago ka mag-decide. Tanong ka sa mga kapitbahay mo, nanay mo, kuya mo, ganyan. Kung tama ba yung gagawin ko. Kasi pagsisisihan mo talaga, in fairness, pag nagsisihan ko, ayun ang pinagmulan ng pag-iyak-iyak ko, pagdarasal ko, kasi alam ko, naisip ko na wala na akong chance ulit na bumalik sa work ko.
Ayun na nga. Guys, nothing is impossible with God. So ayun nga, nagpagawa ako ng documents and alam niyo na hindi totoo yun, right? So pinag-pray ko talaga yun na, God, I know hindi ito totoo. For first time ko lang po itong gagawin. Wala na ako ibang malamang gawin. Sana patawarin niyo ako, ganyan. First time at hindi ko na uulitin 'to, promise. Nagkamali ako ng desisyon na gano'n yung sinabi ko. Noon pala babalik ako kasi hindi pa pala ako handa, mentally and physically handa. So, mga ilang araw yon, nade-deny ako, hindi sila nag-e-email sa'kin. And then nagpasa na ako ng medical condition certificate, tatlo 'yun, 4. Hindi ko alam kung made-deny or hindi. Kasi alam ko naman na it's not real, actually, honestly. It's not real. And sinasabi ko 'to sa inyo, hindi para gayahin niyo ako. Sinasabi ko 'to sa inyo dahil hindi lahat na nagkakamali or may hinuhusgahan ni God. Hindi husgahan ni Papa Jesus. Naiintindihan ka niya sa part na 'yon and isang pagsubok 'yon. At sana matutunan mo 'yon na huwag mo nang ulitin. Lesson din 'yun sa'yo na huwag kang pabigla-bigla. Dahil ayun yung problema ko, pabigla-bigla talaga ako ng desisyon. And ayun nga, umaga, gabi, nagdadasal ako and then in the morning nag-email sila, "Okay, your medical certificate is approved," ganyan, ganyan. Sobrang tuwa ko. Alam niyo, hindi ako natuwa do'n sa na-approve na ako, na tinanggap na yung certificate ko na okay na yon. Natuwa ako kasi tinulungan niya ako na kahit alam ko na hindi totoo yung papel na yon, inallow niya pa rin. Kasi puwede niyang i-deny yon, i-reject na malaman nila yung totoo, right? Pero hindi ako pinabayaan ni Papa Jesus. And that's so miracle. Miracle yun na hindi naman sa kinosensi niya ako. Pero tinulungan niya ako dahil alam ko nakikinig siya at answered prayer yon na nangako sa kanya na hindi ko na uulitin yun. Guys, sinishare ko to sa inyo para kapulutan nyo ng aral na lagi nyo tandaan, nothing is impossible with God. Pero wag nyong gagayahin yung padalos-dalos na desisyon at pagsisisihan nyo bandang huli na naging sobrang daming pagsisinungaling na at wag nyo nang